Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Ngayon po ay araw ng Miyerkules at sa ating simbahan, pamilyar tayo na kung araw ng Miyerkules, ito ang araw ng pagdedebosyon sa mahal na Birhen ng Saklolo, ina ng Saklolo, Our Lady of Perpetual Help. Kaya nga sa maraming simbahan, nagkakaroon ng pagnonobena sa araw na ito sa mahal na Birhen, mahal na ina ng Saklolo. At kaugnay niyan, nais kong gamitin ang unang pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Makabeo, sapagkat ito ay isang napakagandang kwento ng isang ina na nagsisikap at talagang ginagawa ang lahat para ang kanyang anak ay mailapit sa Diyos maging sa harap ng kamatayan. Narinig natin dito sa unang pagbasa ang kwento tungkol sa isang ina na may 7 anak na lalaki. At itong 7 lalaki na ito ay ipinahuli ng hari at ipapapatay. Bakit? Sapagkat sila'y Kristiyano. Sapagkat sila'y naniniwala sa Diyos. Ito yung pananampalataya na niyakap nitong mag-iina na ito. Pero bago pa man humarap sa kamatayan, kinausap ng mabuti ng ina ang kanyang mga anak. Ipinaliwanag niyang mabuti ang kahalagahan ng pananampalataya sa iisang Diyos. Na hindi mahalaga ang mga kung anong ibinibigay ng mundong ito na panandalian lang. Ang pinakamahalaga, sabi ng ina sa kanyang 7 mga anak, ay ang buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Kaya maaari tayong pahirapan, maaari tayong saktan, maaari tayong patayin dito sa mundong ito. Pero kapag napagtiisan natin ang lahat, ang gantimpala ay buhay na walang hanggan. Kaya nung matapos na ipaunawa ng ina sa kanyang mga anak ang pananampalatayang ito at ang katotohanan ito, narinig natin sa unang pagbasa kung papaanong ipinatawag na ang isang anak at sinabihan siya ng hari, "Alam mo, kung sasama ka lang sa akin at kung susunod ka sa akin, bibigyan kita ng magandang posisyon. Bibigyan kita ng kayamanan. Maninirahan ka sa palasyo. Hindi ka maghihirap, hindi ka mamamatay." Pero ganoon pa man, nakatatak sa isip nitong anak na ito ang kung ano ang itinuro ng kanyang ina. Gawin mo na ang kung ano ang gusto mong gawin sa akin. Hindi ako maniniwala sa iyo, maniniwala lamang ako sa iisang Diyos, ang Diyos ni Moises at ng aming mga ninuno. Sa kwentong ito, mga kapatid, malinaw na ipinapaunawa sa atin ang napakagandang responsibilidad ng isang ina. Ang ina, alam ninyo yon, gagawin ang lahat para sa kanyang anak. Kahit na mag-alay pa yan ng kanyang sariling buhay para lamang sa kaligtasan ng kanyang anak, gagawin yan ng isang ina. At dito sa kwentong ito, napakalinaw ng naging misyon nitong ina na may 7 anak na lalaki na hanggang sa harap ng kamatayan, patuloy niyang inaakay ang kanyang mga anak para manalig at sumampalataya sa iisang Diyos. At napakatapang
nitong nanay na ito. Kasi kaharap siya at nakikita niya at nasasaksihan niya ang isa-isang pagpatay sa kanyang mga anak. Pero nanindigan itong ina na ito sa kanyang pananampalataya, sa kanyang pananalig sa Diyos. Sapagkat sinasabi niya at lubos na pinapaniwalaan niya ito, pagkatapos ng paghihirap natin sa mundong ito, tayo ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. At doon, wala ng hirap, wala ng sakit, wala ng kamatayan. Responsibilidad ng isang ina na ilapit ang kanyang anak sa Diyos. At di ba iyan din ang misyon ng ating inang si Maria? Lumalapit tayo at humihingi tayo ng panalangin ni Maria, hindi para matigil sa Kanya ang ating pagdedebosyon. Lumalapit at kinikilala natin si Maria bilang ina upang sa tulong ng kanyang panalangin, tayo ay mailapit niya sa kanyang anak na si Jesus. Napakasarap ng pakiramdam kapag ang iyong ina ay may malinaw at matibay na pananampalataya na talagang gagawin niya ang lahat para tayo'y mailapit sa Diyos. Kaya salamat kay Inang Maria sapagkat noon pa man hanggang ngayon, ginagawa niya ang kanyang misyon. Tayo na kanyang mga anak na kumikilala, nagmamahal at tumutulad sa kanya ay kanyang ipinapanalangin at inilalapit kay Jesus. Kaya dito sa parokya, nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat bukod kay San Pablo ng Cruz na ating unang kinikilalang santo, dito rin sa ating parokya, naririyan ang mahal na Birhen ng Fatima na kinikilala natin bilang pangalawang santo ng ating parokya, ng ating dambana. Si Maria na ating ina, na sa maraming pagkakataon sa ating buhay ay palaging naririyan, gumagabay, tumutulong at nagdarasal. Kaya sa ating mahal na ina, Birhen ng Fatima, patuloy mo nawa kaming kupkupin at arugain, at patuloy mo nawa kaming ipanalangin upang ang aming buong pag-iisip, ang aming buong pangangatawan, ang aming buong sarili ay tunay na mailaan lamang namin sa iyong anak, sa aming kapatid na si Jesus. Kaya iyan yung napakagandang paalaala sa atin ng unang pagbasa, ang pagmamahal ng ina sa kanyang anak. At ang pagmamahal na ito ay umaakay sa anak patungo at palapit sa Diyos. Amen.